agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus, isang magandang Tuesday morning po sa inyong lahat. Abay, Tuesday pa lang. Akala ko, Friday na. Yun yung feeling, ang haba-haba ng Lunes. I know. Diba na imbagabigat, Ading Migs? Naibagabigat manang Ninya. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Ang Tagalog ng I know right, alam ko kanan. Wala lang. Totoo nga, I know right. Oo nga, I know right. IKR. Ginulantang lang kita. I know partner, but nga. IKR, I know, I alam ko kanan, di ba? Ano ba to? Saan mo nakuha to? Wala lang, naisip ko lang. Ngayon lang o nung kahapon? Gapang-gapang nga kasi. Kasi syempre sa mga pangyayari ngayon sa muli, no, na nagro-roll out na nga yung, Monday ulit kahapon, impeachment kasi ulit kahapon di ba? Oo. Pagkahaba-haba, pero at least, no, ay na isasapi na raw yung bank records. Hindi lahat, pero at least hindi na humaba yung parang, di ba dapat mag-explain pa bawat senador kung ba't ito ang boto nila or what? At sinasabi pa nga, baka ito yung magiging preview ng kanilang gagawing desisyon kung acquitted or guilty etong si VP Sara, 'di ba? Kung paano sila boboto ba ako para masapina o mabuksan yung bank records o hindi? Hindi na nangyari. Buti na lang. So nakita na nga lang natin kung kayo po ay nag-scroll kahapon sa social media, breaking po yan, isasabpina na nga daw. Kasi nung una, pinabalik muna yan Tapos isasabpina na nga itong box na ito. Ang mahiwagang box, parang dati naalala ko, ang mahiwagang black box na ito. Pero tingnan natin kasi, okay, ngayong nasapina na siya, ano nang susunod? Kailangan pa ba ng go signal ng presidente? Kasi may ganun daw Dahil nung time ng impeachment ni CJ Corona, ay kinailangan pa ng go signal ni Pangulong Aquino. So ngayon ba, ganun din? O hindi na kailangan? Kasi yung iba sinasabi, kaya nga may separation of powers Baka hindi na kailangan. Correct. So ano ba talaga? No? Alamin po natin kung ano, kailangan pa ba ng signature or go signal or whatever it is ng presidente para ito ay tuluyan ng umusad. At kung uusad dito, paano ba yung pagbubukas ng mga bank records na yan? Kasi ang dami niyan Oo nga. Tsaka diba? similarly, di ba, yung reference na to, no, just dating back from history, di ba, year 2000, 2001. Yung naging controversial na the no votes have it, di ba? Yun po ang naging mitya, di ba, nung, ng revolusyon. Yun din kasi yung parang in question, bubuksan ba yung dokumento na yun o hindi? Ayan. So, alamin po natin. Reference lang. Oo. Hindi, totoo talagang factor yan, partner. Kasi, pagod na ba yung taong bayan? Kasi, parang sa mga nangyayari, sobrang technical, sobrang legal na tayong mga ordinaryong mamamayan, di ba? Hindi naman natin maintindihan. Yung iba,
parang bakit humahaba? Oo. Katulad yung nauna, nakita ko na yung video na yan, ba't ang dami pang kung ano-anong objections, etc., di ba? Kitang-kita na yung ebidensya. Ito yung pangalawa, yung bank records. Ibang usapan to. Parang ito mas mabigat, partner. Oo, mas mabigat. Actually, nung una nga, yung una kasing verify yung authenticity talaga ng video para sa ating mga layman, ganun pala, no? Ganun pala mag-breakdown. Nitty-gritty. O kaniti-gritty kung totoo nga man yan. Dahil nga siguro din sa existence ng AI, 'di ba? Yun din yung iniisip ko nung nakikinig ako. Ba't kaya ganito ang pag-breakdown, no? Sa pagtatanong, sa pag-verify kung totoo ba to o hindi. Kasi nga ngayon, yung AI mukha na siyang totoo. Siguro if this was itong impeachment na ito is mga a few years back, baka di naman ako abogado, baka hindi ganito talagang ka-intricate yung pag-verify sa video Ate, na yun. VHS tape pa yan Oo. Kukuha ka ng copies or whatever. Mahirap ikaw kopyahin. Totoo yan. Mahirap ka Oo. gumawa o mag-splice halata. Tapos, ngayon, lahat ng mga broadcast is digital. Hihingin pa nga daw yung original nung digital. So parang, yun din, no, yung witness na paano kaya yun? Hindi, totoo Pero talaga. para sa ordinaryong mamaya, pinagluloko nyo ba kami? Andyan na yung video. Yun na nga. Tapos ang usapan. Okay, sumunod. Next! Unlike Next. before na sinabi mo na VHS o Betamax o kaya CD o kaya DVD, ayan yung original, makikita mo physical. Oo. Yung CD nga pala. Diba? Sumunod. Mas later on in life. VHS pwede rin, di ba? Nandun pa ako sa VHS. Halata ba? VHS, Oo. Pero ganyan talaga ang Traditional, buhay. oo. Pero mamaya, meron pa tayong NBI Director Matibag para na naman doon sa naunang yung video na naman. Yung pa rin siya mamaya. Oo. Yan ang exciting actually. Aabangan ng marami ay kung paano nila siya i-cross-examine. Correct. Diba? Kasi Oo. may may hugot yung iba dyan Oo. laban sa kanya dahil may mga iniimbestigahan siyang mga senador. But ako I-appreciate it, no, as a citizen. Parang kung ganun man ang proseso talaga sa pag-verify, so be it. Kasi yan ang due process. Ayan, all right. At eto po ang aming question of the day. Walang kinalaman Wala. dahil alam niyo po, tuloy-tuloy pa rin ang buhay. Yung iba po sa atin, kailangan pa rin ito. Iba sa atin nag-a-apply ng ganito-ganyan, 'di ba? At kung ano-ano pa at kailangan ng mga dokumento. Okay? So ang question of the day, alam niyo ba kung nasaan ang birth certificate nyo? Napakahirap naman ang tanong na to. Partner, kaya mo ba itong sagutin? Alam ko yata. Pwede ba yun? Alam Next ko question, yata. please. Oo. Hindi. Or marriage certificate. Or death certificate. Or kung anumang mga certificate na kailangan yung kunin mula po sa PSA. Ayan. So kasi, mga kaserbisyo, abay kasama namin sa aming kaserbisyo of the day, walang iba kundi ang PSA, ang kanilang engineer Marisa Grande. Matagal-tagal na rin hindi nag-guest sa atin Oo si nga. engineer Marisa para sagutin po ang inyong mga katanungan tungkol po sa inyong mga kailangang dokumento mula po sa Philippine Statistics Authority. Ayan. Baka Ayan. may questions po kayo, di ba partner? Saan ba sila pwedeng mag-text sa Viber? Ayan 0919-278-3000, DCMM Radio Patrol sa Istrenta sa Facebook at DCMM Teleradio sa YouTube. At mamaya nga po, mamaya po matutuloy ang ating usapin tungkol po sa leptospirosis. Makakasama po natin ang isang infectious disease specialist. Oo, wag niyo pong kakalimutan na meron pa rin mga banta ng mga waterborne diseases, 'di ba? Tulad ng leptospirosis Parang na nakamamatay. Parang ngayon, Ate Nins, maaraw. Bago ako umalis ng bahay, parang dumidilim, parang nagiging cloudy, parang umaalinsangan yata. Yan na nga yung mga telltale signs na baka mamaya bumuhos na malakas ang ulan. Telltale. Telltale. I like it. Napaka-tongue twister naman itong telltale signs mo, partner. Telltale. Oo nga. Or kung ano ba yung mga simbolo or simbolo. Signal. Mga Babahain ba ngayon? indicator. Di ba meron tayong Project NOAA dyan? Yung Oo. mga, kung hindi man lang, kung wala mang bagyo, may mga areas, di ba, na Alam mo. kumbaga pockets na pwedeng bumuhos ang ulan. Katulad po kahapon. Oo. Alam mo ba kahapon, dito sa may bandang ABS-CBN, Oo. umulan. Oo. Di ba? Oo. Ulan. Pagdating ko sa bandang may New Manila, Oo. walang ulan. Talaga? Sa Gilmore. Napakatuyo nung yung lupa. Sabi ko,
Ang lapit lang, di ba? So parang kita Correct. mo very concentrated lang doon sa, ewan ko, dito sa banda ng ABS-CBN kahapon, bumuhos yung ulan eh. Para po sa mga taga-South, naranasan na ba mag-drive sa SLEX? Sabihin natin, pagkatapos ng Calax, Mamplasan. Ano pa? Sabihin natin, mula SLEX, tuyo pa. Sa isang parte, pagkatapos ng, let's say, for example lang, doon nga, sa Calax, di ba, sa Mamplasan, uulan na malakas. Pagkatapos nun, bago ka mag-start tollway, tuyo na ulit. Ayun. So sa kalagitnaan lang siya Diba? May umuulan, mga ganon. isolated na mga rain Yun. showers. Tsaka parang Oo. kumbaga hyper-focused. Kung naalala ko, last year yun eh. Hyper-focus, oo. Yung biglang bumuhos ang ulan dito, nagkabaha-baha. Wala Correct. namang bagyo. Pero So dun kumbaga nag-hyper-focus siya sa isang lugar. Oo. Pwede pa rin pong mangyari yan. Kaya antabayanan ang mga balita. At syempre yung mga kaakibat na sakit. Meron pa rin dengue, partner ha. Andyan pa rin yan. Na kailangang bantayan. At syempre yung mga nakakahawang sakit, mga virus at bacteria, virus tulad ng COVID, nandyan pa rin. At mga lagnat, sipon, ubo, di ba? Yun na nga, tulad nung nangyari sa akin 2-3 weeks ago, na biktima ako niyan. Sa eskwelahan daw, partner ha, marami ang absent na mga bata. Isa-isa silang nag-absent. Oo, kasi nagkakahawaan. Kasi pag back to school na nga, partner, mas syempre, yung proximity ba, oo. magkakasama kayong mga bata na Tsaka mabababang immune system. Interaction, di ba? Oo. Interaction. Meron palang may sipon dito, hindi naghugas ng kamay, kinuha yung pagkain, kinain, kung saan-saan nakalapag, ayun na. Hindi mo Oo, yan yun, di mo mapipigilan. Kahit pag pumasok na sa school yung bata, hindi mo na alam yung gagawin ng ibang bata, di ba? Kaya kailangan umpisa pa lang ay yung anak po natin ay kailangang tama ang kanyang nutrisyon, meron siyang, kung kaya, may vitamins, may vaccination. At magandang diba? natin training, libre lang, o di ba? Ayun na nga. Magandang training ng paghugas ng kamay. Yun, dapat. Oo. Pati sa school talaga dapat Laga. wala pa ulit-ulit yan. Yun lang eh. Yun, malaking bagay yung paghuhugas ng kamay. At saka yung cough etiquette, partner. Yung kapag umubo ka, kung wala kang face mask, mabuti, mas maganda kung meron kang face mask, ay takpan mo. 'Di ba? Gamit ang iyong, kunyari, yung suot mo, yung kwelyo mo, yung arms mo, hindi yung kamay. Dito, Diba? yan. Oo. Kasi baka Oo. mamaya uubo ka dito, tapos high five ka. Ayun na. Yun lang. Ayun Shake na. hands. Hawak ng laruan. Ayun na, Doon na yan. tayo. Yan. Anyway, Uh-huh. basta mag-ingat po tayo dahil number 1 pa rin po ang kalusugan. Kaya mamaya, meron tayong Dr. Serbisyo. Siya po ay infectious disease specialist. Kaya kung may tanong kayo tungkol sa leptospirosis or mga infectious diseases, mga sakit na nakakahawa, ay i-message niyo po kami sa Viber 0919-278-3000. At syempre hanapin na rin ang aming Facebook live streaming po kami sa @DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at syempre sa YouTube din. At sa mga hindi nakakaalam, alam nyo ba na tayo napapanood rin sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. At syempre, meron pa rin tayo sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga. Magbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo. Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin walang iba kundi ang PSA, Philippine Statistics Authority or PSA nga, Assistant National Statistician, Engineer Marisa Grande. Magandang umaga po sa inyo, Engineer Marisa. Magandang umaga, Ninya at Migs, at sa lahat po ng nanonood sa atin ngayon at nakikinig. Ayan, Morning po. matagal-tagal na rin natin hindi na kausap, na-miss namin ang PSA dahil hanggang ngayon marami pa rin po tayong tanong mula sa ating mga kaserbisyo at kababayan tungkol po dun sa pagkuha nila ng iba't ibang mga dokumento or even yung pag-register, di ba? Nung birth certificate, death certificate, marriage certificate, ano pa po? Meron pa? Meron kaming bagong serbisyo. Ito yung Certificate of No Death
or patunay na yes. walang record of death. And of course, yung certificate of singleness or Senomar. Ma'am, kailan nangyayari yung certificate of no death? Usually, nire-require ito ng mga agencies na nag-check ng status kung buhay pa ba itong person na to, mostly sa mga insurance or mga court or minsan sa mga investigations din. Or sale ng mga real estate. Baka mamaya, yung may-ari, di ba po, questionable yung kanyang identity. Oo. Usually, mga like pagsisettle ng mga state taxes, Opo, ganun. yes, opo. Yun. Yung isa, certificate of single... Certificate of no marriage or Senomar. Yun yung singleness. Na para i-prove mo na wala ako, hindi ako tali, wala akong asawa. Pero ano yung previous, ma'am? Di ba, yan ang yan ang kinukuha natin bago tayo ikasal, yung Senomar. Pero ano na po yung version ngayon, ma'am? Ganun pa rin, meron pa rin kaming certificate of no marriage or kapag single ka, yun ang ini-issue ng PSA. Pero kung may record of marriage, yun yung advisory on marriage. So, nakalist down lahat doon yung different parties involved if ever multiple yung marriages. May naiisip ako dyan eh. Ba't ka natatawa? Hindi, wala na. Para sa ano ba? Siyempre sa usaping pag-ibig, di ba? O, para patunayan mo, may Senomar ka ba? Bago diba? kita pakasalan. Umpisa pa lang, wala Umpisa ng pa trust. lang. Baka mamaya, nagpapanggap yung isa. Biglang, Diba? Oo nga. Oo nga. Parang Totoo yun. Practically Practical speaking, yan. Yes, yung iba, nire-require yan bago sila ikasal. Oo nga naman. Tama. Oo. Record sa simbahan yan, Ate Nils. Oo, diba? Okay. Correct. Anyway, hindi, ma'am, ito, umpisahan ko na sa tanong mula kay May Valle Sanisa. Isa po siya sa ating mga Hi, Tita May. anchors dito sa DZMM. Oo. Maganda tong question niya. Kasi kung pwede raw bang mag-request sa friend o kamag-anak ng any PSA certificate ng isang Pilipino na US citizen na via online application with authorization letter and ID ng US citizen. Kasi daw, naggumawa raw siya ng online application nga for a family friend, pero nung dineliver na raw sa kanyang residence ng courier, dapat daw yung owner mismo. Nasa US nga eh. And nasa kanya naman daw yung mga authorization letter and IDs. Tinanggap naman daw yung online application, ang lahat ng authorization letters, IDs, and na-complete ang online process, tapos hindi raw pwedeng ibigay sa kanya ng courier. Nasa Amerika nga po yung may-ari. Paano po yun? Sige. So, usually talaga ang online application dapat ay ina-apply nung document owner itself, yung may-ari or yung kanyang pamilya, no? Kasi number one, very strict tayo sa protocols ng pagre-release ng mga dokumento kasi ito ay mga mahalagang datos, no? So, kung pupunta ka sa PSA helpline o kaya sa PSA serve list, nakalagay doon na ang pwede lang talaga mag-request online is yung document owner and immediate family. So, since na-file niya na yung application at i-deliver na actually. Oo, sa delivery, no? Makipag-ugnayan na lang siya sa aming opisina para i-pick up na lang sa aming opisina dala yung mga documents, no? Or pwede siyang tumawag sa hotline ng aming mga online delivery services. Kailangan kasi yung document owner mismo, siya yung makipag-ugnayan sa aming online partners para i-transfer yung authority. Kasi we wanna make sure na hindi po tayo makapag-release ng dokumento sa unauthorized person. So marami rin po kasing namimeke, ano po. And siguro, para sa convenience ng mga kababayan natin, para sa mga kababayan natin na nasa abroad, kahit nasaan po kayo, pwede kayo mag-file online. So, ino-offer na namin ngayon, in fact, yung e-cert na service. It's a digital copy. At kung gusto pa rin po nila yung hard copy, doon nila i-coordinate sa aming online partner yung pick up ng kanilang official na courier na kukuha. So yun yung setup ngayon. So talagang hindi namin basta inaalaw yung anybody, yung authorized representative na mag-online. So madali naman po kasi, no? Madali pong mag-apply, pumunta lang sila sa website at basta mabuti yung mga requirements po. So kunyari po dinideliver na, kunyari ang nag-apply mismo yung taga-Amerika or kung Europa, kung nasan man yung Pilipinas,
Pilipino, nag-apply siya online, tapos papadeliver niya kunyari sa bahay ng kaibigan. Anong kailangang ipakita nung bahay ng kaibigan or let's say kamag-anak para ma-receive niya yun? Well, kailangan meron kaming contact number or email addresses dun sa aming hotline na talagang ibibigay nila yung authorized person para ma-transfer yung authority na mag-receive. So that's sa Serbilis. Depende kasi sa dalawang online partner natin. Pero sa helpline, ito yung e-cert. If you avail for the e-cert, direct na ma-release sa kanya through the email yung code na kung saan ma-access niya yung e-cert. And then there is an option na mag-authorize siya ng courier, international courier, to pick up yung kanyang hard copy of the document in any authorized na mga partners ng helpline para ma-release ang kanyang documents. At kung may international courier, pwedeng maipapadala doon kung saan Sa kanya mismo. Sabihin natin Oo. outside of the Philippines. Yes po. Opo. Magkano po yun? Kasi minsan yun yung iniiwasan eh. Yeah. Minsan kaya pinapadala dito kasi kunyari may kamag-anak na pupunta doon. Nagkataon nandito, di dadali na lang niya, di ba? Libre na yung ano mo. Kung may kamag-anak siya dito na lilipad doon. So usually kaya pinapadala sa bahay. So pag ganun po, ang ipapakita nila authorization letter. Authorization po at saka mga valid IDs para ma-release doon sa authorized na representative. Okay. So pwede Anong naman muli. ilalagay sa authorization po? Usually kung sino po yung representative na mag-receive ng kanilang document, yung valid IDs po nung mismong may-ari ng document, which is kasama doon sa ipipresent, at saka yung magre-receive ng documents. And also, kailangan talaga may direct na coordination sila sa aming partner through the hotline or through the email para ma-transfer nila yung authority para ma-release sa kanila yung document. So Melissa, in more common situations, sabihin po natin, Pilipino, nag-request online, dineliver sa kanyang address, wala siya doon, may iba magre-receive, pwedeng mag-issue ng authorization letter with valid IDs. Yun Yes naman po po. talaga ang pwede. Okay. Kaso kung nasa ibang bansa nga po, paano siya magkakaroon ng valid ID na physical? Ang recommendation namin to follow the strict protocol, which is may pipick up na international courier. Kung namamahalan po naman po sila, they have to directly coordinate with our online partner for special talaga na ma-accommodation like yung nga, no? Kasi hindi talaga yun yung standard protocol eh. Opo. Kailangan yung document owner mismo yung mag-apply or immediate family online, Opo. no? Kasi nga po meron na tayong convenience to file online instead of other or pwede rin sila mag-authorize pero prior to the release ng kanilang mga documents, dapat ma-coordinate ito sa aming partner. Otherwise, balik-balik. So that's the common problem na encounter namin. Pagka diniliver tapos wala po yung mismong requester or yung document owner, hindi namin po ma-release. So third party din po Opo. kasi yung di-deliver niya ng mga couriers natin. So they have to make sure na authorize yung re-receive ng document. Opo. Yeah, so ako kasi nangyari na sa akin yan, di ba? Kunyari nag-apply ako. Kunyari, kung sino lang yung nasa bahay, talagang iniiwan ko minsan lisensya, passport, binibigay naman. Opo. Pero yun nga, let's say, nasa ibang bansa, pag ganun po, kailangan ng special coordination Yes, with the opo. courier. I-email nyo. Opo. Opo. Or Meron po tawagan yun yung hotline. step by step sa aming website. They have to coordinate dito yun sa PSA helpline and they have to secure yung courier nga po, yung mga international courier natin to pick up at a specific area. Sila po yung mag-identify nun. May mga accredited na areas po natin na pwedeng ipipick up yung kanilang Opo. documents. Alright. So, engineer, to re-establish po, ano po itong muli para po ipaalala po natin sa publiko ang pag-register o pag-apply ng mga birth, death at marriage certificates online? So, maaari po silang mag-apply ng ating PSA e-cert. Ito yung digital copy issuance through our PSA helpline.ph. So, online po ito para mawala yung hassle. Sila na mismo yung mag-apply ng kanilang documents. Yung may-ari ng document or yung kanyang immediate family. So, if they authorize someone na upon release ng document, especially pag locally, madali lang, they have
have to coordinate po directly sa atin pong online partner para ma-accommodate yung kanilang request na may somebody na mag-receive ng kanilang request, pero i-ready po nila yung mga requirements, which is the special power of attorney or SPA or letter of authorization, plus yung valid ID po nila and nung document owner and yung kung sino po yung magre-receive. So kailangan mapakita po ito pag nandun na yung delivery ng kanilang mga documents. Yung SPA para lang yun sa mga abroad. SPA or letter of authorization. Okay, kasi pwedeng, kasi usually ako lang nagsusulat I'm authorizing ganyan to receive. Okay. So magkano nga po uli kapag abroad ba? I-deliver sa'yo abroad? Yun ating pong e-cert, e-cert is 290, no? So digital copy issuance. Kung hindi nyo kailangan naman ng hard copy, 290 per copy for birth, marriage, and death, and 345 for Senomar or Senodet. So, standard fees po natin ito. Ang medyo mahal lang dito pag international, you want the hard copy is yung yung mismong courier fee, no? Kasi sila po yung magbabayad nun to pick up. Plus. Oo, depende po yun sa location nung kung abroad po ito. But kung local, yung kailangan nila yung hard copy, the security paper, yung birth, marriage, and death natin, 365 pa rin. Yun yung standard fees naman po natin. And yung Senomar, Senodet, that's 420 po. Opo. Engineer, meron po itong birth registration assistance project po ng PSA. Ano po ito? Itong birth registration assistance project ay isa po sa programa namin, ni-launch natin to facilitate delayed registration of 2 million na Pilipinos, no? We launched this 2022 pa po at sa ngayon ang mga target beneficiaries po natin dito yung mga indigents, yung mga indigenous people at Muslim, no? So ito yung mga may challenge sa kanilang pagre-rehistro, no? For some reasons, economic barriers, yung mga access, proximity, tsaka yung mga even yung mga documents, no, na hindi sila makapag-present ng full. So dito sa ating BIRAP, pinacilitate natin ito kasama yung mga local civil registry offices na meron tayong mga MOA for free na delayed registration. So sa ngayon, meron na tayong na-submit for verification na 1,785,738 na nagsasabi wala silang birth certificate. And dito po, nakita natin na meron naman pong mga birth certificate na around 297,000. Opo. At yung negative, ibig sabihin, ito yung mga walang kopya ng kanilang birth certificate at kailangan mag-file ng delayed registration, nasa 1.48 million. Opo. Diyan po ako curious, ma'am, no? Para po sa mga late registration, usually, paano po yung proseso, especially if ang individual hindi niya alam ang birthday niya, hindi niya alam ilang taon na siya? Paano po yung assistance po ng PSA dyan? Yung delayed registration po, the basic information na dapat alam ng ating mga kababayan, syempre saan sila pinanganak, magulang, no, pangalan ng nanay, tatay, at saka yung date of birth. So yung sinabi mo, pag wala ka talagang information, magfo-fall siya sa ibang category naman po yon, which is ano po ba siya, foundling po ba siya, kapag wala talagang nanay or tatay. So yan naman po ang facilitation sa foundling is ina-assist po yan ng ating mga local social welfare and development at magkakaroon ng case study para ma-establish yung facts nung kanyang birth. Okay. Pero doon sa regular naman na delayed registration process, kailangan pong may mga proof ng existence, no? Like yung mga baptismal certificates, earliest records. So kailangan din na may nagpapatunay na alam yung datos sa pagkapanganakan. So kaya nagre-require tayo ng affidavit of two disinterested person. Pero ito naman, ma'am, dapat po ito personal na lang i-apply. Tama po ba? Personally
mag-appear po yung ating mga kababayan for late registration sa ating mga local civil registry offices. Pero meron po tayo yung mga cases na kung halimbawa hindi na sila makapunta sa kanilang place of birth dahil malayo, nakatira na sila sa ibang probinsya, ina-assist natin po sila through out of town delayed registration. So kasama pa rin po ito sa BIRAP na programa po namin. So sa ngayon nga po ay facilitate kami ng about 66,000 for out of town delayed registration dito at free po ito from the verification sa PSA na negative siya until ma-register siya sa local civil registry office. So ang counterpart naman ng local is to waive yung delayed registration fee at yung pag-register ng mga delayed birth certificates. Ito si Grace Pedregosa, ang tanong po niya, yung national ID po ba sa PSA din ba mag-a-apply nun? Tama po, ang nagre-rehistro para sa national ID, isa po yan sa mandato po ng Philippine Statistics Authority po. Okay, so ganun din, pwede rin ito online. Meron po tayo mga PhilSys registration centers na pwede nilang puntahan. In fact, meron din nga po kami diyan sa sa East Avenue. So, doon po sila magpapa-register. Meron po tayong isang opisina naman na under the PSA nag-handle po So, nito. kailangan ito personal. Hindi pwedeng online yung mga. Kasi first time mo mag-apply ng national ID. Yes po, kailangan personal kinakapture dito not only yung demographic but also yung biometric at saka yung iris po. Oo, hindi ko nagawa yun. Dati meron sa mga mall. Wala na ba? Meron pa rin tayong mga Lalo na ng pandemic. PhilSys registration centers. In fact, yung ating mga field offices din na nakakandak ng mga kanilang mga mobile registration po. Okay. Eto po, may question po dito ang ating isa sa mga nanonood sa YouTube, si Princess. Sabi niya, pwede po bang kumuha ng death certificate ng mga kapatid ko? Patay na po ang mga magulang namin. Kailangan po kasi sa SSS death claim. Thanks po. Yes po, maaari po kayo mag-apply ng death certificate ng mga kapatid, no? Tama po ba? Teka, mga ang kapatid sabi niya, o magulang. sino bang kinukuhanan niya, no? Kasi, Oo. sabi niya, ng mga kapatid. Oo. We are assuming na, deceased na po ang kanyang mga parents. And at the same time, pwede kumuha ng birth certificate. Baka naman yung mga kapatid daw Ang ni kukuha ng death certificate ng kanyang mga magulang. Paano pag ganun po? Maari po, syempre, sila naman po ay immediate family na mag-request ng death certificate ng mga magulang. Yes. Tama po. Opo, correct. Ito po, tanong po ni Jezabel. Good morning po. Pwede po ba makakuha ng birth certificate negative result? Meron po bang ganun? For my senior tito na barangay ID lang po ang meron siya for authorization. Kasi po, for late registration po sana. Ang negative certification mandatorily required po talaga for delayed registration para ma-check natin na hindi po magkakaroon ng mga double or multiple registration. So, ang first step talaga is to get request yung kopya sa PSA para malaman kung may record. So, kung may record naman, mag-issue kami ng kanyang positive record. But if not, yun yung result, yun yung negative certification. And ang next step po nilang gagawin, punta po sila sa local civil registrar, yung place of birth, para mag-request ng endorsement kung may record. Pag wala po talaga, yun na yung last resort, delayed registration po. Eto Opo. si Ramona. May na-issue ang PSA na certificate of death sa mother namin, pero nung nag-request kami ng certificate of birth, ang binigay sa amin cert of no birth. Bakit ganong may record of death pero walang record of birth? Okay. So may mga cases talaga na ganyan, may death certificate pero wala pang birth registration. So, they have to check po doon sa ating mga local civil registrar sa place of birth kung may record ng kanyang birth certificate. Now, if wala, maaari pa rin naman po siyang ipa-delayed registration. And kasama po nga yan sa requirements din na pagka yung ipina-file mo ng delayed registration ay
ay deceased na po, ay magsasubmit ka rin ng death certificate as a proof. Opo. Aside from the mga regular na requirements po natin sa delayed registration of birth. Opo, ito po ba may tanong po from YouTube. Actually, common din po ito kapag mag-a-amend ng mga typographical error. Paano po kung wrong spelling po sa birth certificate para daw siguro requirements for her passport? Paano po yun? Madali lang po kung ito ay correction of clerical error. Mag-file lang po sila ng petition sa ating local civil registry office kung saan po nakaregister yung kanilang birth certificate. At may proseso po ito. Petition po, instead na pumunta sa korte, ay sa local civil registrar po ito ifa-file. So, pag clerical error, ang medyo minimal fees as compared pag pumunta ka sa court. So, mga 1,000 lang yung processing fees po nito. Pag correction of clerical errors po. Ma'am, ito po, may multa po ba? Kasi meron din pong tanong po dito. Yung death certificate po ng nanay ko, ngayon lang po namin nakuha after 1 year. Nagka-problema po kasi pambayad sa hospital. Tanong ko lang po kung may multa po ba kami sa pag-register namin yung death certificate. Wala naman po na multa, no, but ang alam ko po merong mga delayed registration na processing fees na pinapatupad yung ating mga local government units. Depende po yun sa kanilang mga sangguniang bayan resolutions na ina-adapt sa bawat LGU po. So hindi naman po multa, no, but siniset yan ng ating mga local government unit na may autonomy po sila na mag-collect ng mga registration fees po. Oo. Going back lang dun sa wrong spelling, for example, yung may wrong spelling na yon nasa, kunyari, nandito siya sa Maynila, pero ipinanganak siya at, kunyari, taga Bohol, for example. Parang mahal yung pamasahe, alam nga naman, uwi pa siya ng Bohol para palitan yung wrong spelling na yon. Meron ho bang paraan? Yeah. Meron tayo yung tinatawag natin na migrant petition na maaari po silang mag-file sa residente po nila sa pinakamalapit na local civil registrar po para i-file yung petition for correction. So, ginagawa na po ito at mag-file sila doon and ipapadala po ng ating local civil registrars doon po sa place ng registration para aksyonan yung kanilang pong petition. So, kunyari, taga Quezon City, pwedeng dito na sa Yes. office ng registrar, Yes. civil registrar. Tama po. Opo. Pero kailangan pumunta siya doon. At, Kailangan po kasi may mga requirements po sila na isa-submit na magfa-file ng petition tsaka mga processing fees din po. Opo, ma'am. Ito po, pahabol po, ma'am, no? Mula po kay Lauro Buluran. Good morning. Kumuha po ako sa PSA ng death certificate. Negative po yata sa kanyang mga city hall. Sabi niya, 1947 ako ipinanganak. Paano ang gagawin ko para makakuha ng birth certificate? So, ma'am, kahit 1947 pinanganak, well, meron naman daw siyang baptismal, national ID, or ID. So, wala pong age limit pagdating po sa late registration. Wala po tayong age limit, Migs, no. In fact, even yung mga born during the Spanish period, no, ina-assist natin po sila for the delayed registration process. So, makipag-ugnayan lang po sila dun sa local civil registrar, mag-submit nung mga requirements para po dito sa delayed registration. Oo, ito. Actually, itong mga nakuha Ang nating dami. questions, Ang daming yung kay questions. Dayday, Atinins, nabasa na nabasa natin mo yan. na. Ito si Alvin, nabasa mo na ba? Hindi pa. Ito, Hindi pa. what if need for use sa abroad ng hard copy, physical copy ng certificates ng marriage, birth, or death? Ayun, pwedeng, kasi sabi nyo, e-cert pwede, pero di ba, sige, paliwanag nyo po uli. Okay, dalawa pong option yun, no. Ang application through the PSA helpline, maari pong digital copy lang or digital with the hard copy. Pero pagka yung digital with the hard copy, may additional expenses. Kagaya nung binanggit ko po kanina, kayo po yung mag-book nung mismong courier, yung international courier, para i-pick up doon sa mga accredited natin na pick-up centers yung kanilang pong dokumento. Yung magbubook ng international courier, Yung hindi- nag-request po. Hindi Nag-request. kayo, Hindi po. hindi nyo partner, kunyari DHL or what, Yes diba? po.
Yung mismong may-ari ng document or yung nag-request ng document, siya po yung mag-book. Kaya may option po kayo doon whether ang gusto nyo lang na kopya is yung digital copy or digital plus the physical copy. Pero wala na pong add-on fee doon sa physical, no? Kahit i-avail nyo yon, except that you pay for the courier fee po. Opo, ito Pam, tanong lang ulit no, paglilinaw po ni Jacqueline Espinar, may bayad ba daw ang late registration muli? Meron po Oo, meron tayong na. bayad. May opo. bayad daw. Opo. Magkano po umuli, ma'am? Depende yun sa ating mga local government unit. Although dun sa aming pong guidelines, nag-set po tayo ng ceiling na 200 per application. 200 per application. Ito po tanong po ni Arlene Ramos. Mother ko po may copy ng birth certificate pero nung kukuha ako, bago late registration po lumabas. Okay, Nung so kukuha mer- daw siya ng bakit daw bago. late Bakit daw late registration? registration nung kukuha daw siya ng bago? okay. Yung advice ko po sa kanya ay bumalik no sa ating pong PSA para ipa-double check no kung mas maaari pong yung resulta po ba ng aming verification ay mali at meron po talagang timely registration or maaari pong ang PSA din ay walang kopya. So, i-coordinate niya lang po sa ating public assistance sa ating mga outlet or tumawag sa amin pong QBU hotline po. Okay, di bale po, break muna tayo bago ko itanong yung iba pang mga nagbabagang questions ng ating mga kababayan para kay Engineer Marisa Grande ng PSA. Ang oras po natin, 11:45 ng umaga, magbabalik po kami. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi namin dito po sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos ng wheelchair at Chari Timba. At para ho makasali, mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin lamang ang tanong na Ading? Sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. At syempre maraming salamat sa PCSO, syempre si Chairman ba? GM Mel Robles na nandito po nung Friday para ipamigay yung unang wheelchair natin. Shout out At kay Charity Nanay ba? Jack. Yes, Kay Nanay oo. Jack from Barangay Bagong Silang, Caloocan. Hi, Nay! Salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta sa aming programa. Ayan. Okay, so balikan po natin ang ating kaservisyo of the day, Engineer Marisa Grande. Marami pa rin po mga questions. Yung iba ang complicated. Yung iba, unahin ko to. Ask ko lang, ganun din paulit-ulit po mga tanong na to, pero siguro bago tayo magpaalam. Basahin ko dalawa, connected to Sige. Ask ko lang, may clerical o typing error po yung live birth ng misis ko. Pwede po bang baguhin online? At magkano po ang maggastos nun kung ipapabago namin? Ito rin ang problema ni Luz Viminda. Sabi niya, tanong ko lang, may bayad ba ang correction of first name? Ang ginamit ko yung name ko sa baptismal ko at magkano? Ngayon din, magkano and yung correction. Common yan no? Common po. Para dun sa unang tanong, kailangan pong sa ngayon ay Sige po ma'am, pakiulit na lang po. okay. Dun sa una pong tanong, kailangan mag-file ng petition for correction of clerical error sa local civil registrar kung saan po nakarehistro ang inyong birth certificate.
or maaari po kayo mag-file through migrant petition na tinatawag natin dun sa pinakamalapit na local civil registrar. Sa ngayon po, hindi pa po natin allowed yung online petition, no? So yun po yung proseso para sa Republic Act 9048. And yung kaukulang bayad naman po doon sa pagtatama ng change of first name under Republic Act 9048 ay nasa 3,000 pesos po yung processing fee plus publication, kasi meron po itong publication once a week in 2 consecutive weeks. So kaya may additional yun na expenses for the publication po. Oo. Ang mahal pala. Mahal po yun. Paano yung mga kababayan nating mahirap? Kasi 3,000. Yung sweldo na 1,000 yun ng isang buwan ng iba or isang linggo, di ba? Oo. So yung change of first name kasi 3,000 yon, kasama yung pagtatama ng erroneous entry sa sex at saka yung day and month of birth. So 3,000 po yon. Pero yung mga correction of clerical errors kagaya ng spelling lang, 1,000 pesos po yung processing fee. Opo. Teka, ulitin po natin. Pagka wrong spelling lang, yung mas simple, clerical error, kunyari typo, 1,000 lang. 1,000 yung Pero processing kung fee. dates, Yung pagka-involve yung correction dun sa sex, no, male from or female, female, okay. and yung day and month sa date of birth, Ayun. plus yung change of first name, yun po yung meron po tayong 3,000 na filing fees. Ayun. So, like kunwari ma'am, sabihin natin sa pang-araw-araw, sabihin po natin, tama po yung spelling ng binigay ng magulang. Tinurn over na po. Pagkakuha na ng birth certificate, nagkaroon po ng clerical error. Yung po ba automatic meron ng charge o may prescriptive window muna? Ay, teka lang, nagkamali ka ng type. Baka error yan. Baka naman pwedeng wala munang charge. May ganun po ba? Parang grace period. Parang ganun po. Unfortunately, once na na-register na po yung mga documents nyo, birth, marriages or deaths, any clerical or other substantial errors, kailangan dumaan sa proseso ng pagtatama. Kaya napaka-importante na pag pinirmahan nyo po yung information doon, yung informant, bago po siya mag-sign, ma-review niya lahat yung details ng mga information na ipinrovide. Kumbaga may ganung step naman para at least pag-release ng actual na birth certificate, sabihin man kung ano man yun na po yun talaga. So Yes, may additional naman pala na proseso to confirm na exact and true po itong mga characters na ito. Nangyayari po ito mix dun sa time kung saan piniprepare yung documents, ini-interview kayo para i-supply yung mga information. Bago nyo po pirmahan, kailangan i-review mabuti yung mga details para ma-avoid yung mga errors. Alright, so ngayon po, papasok lang po natin ng isang DZMM Radio Patrol Flash Report. flash report mula kay Radio Patrol, Christian Yusores. Christian. Migs, kinumpirma ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Albay Congressman Joey Salceda bilang kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office o ng PLLO. Papalitan ni Salceda si dating PLLO head at Undersecretary Adrian Bersamin na nagbitiw sa pwesto noong nakaraang taon matapos makaladkad ang pangalan sa isyu ng umano'y singit na pondo sa national budget kaugnay ng flood control scandal. Abangan ang karagdagan ni tayo sa balita niya maya lamang dito sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Christian Molino. Christian Molino, PLLO. Ano ulit ang ibig sabihin nito? Presidential Legislative Liaison Office. Ito yung tanggapan na nagko-coordinate sa Kongreso at sa Malacanang kaugnay ng mga matters sa panukalang batas pati na rin sa budget concerns, Mix. At kaano-ano nga niya yung dati nating Chief of Staff, si Bersamin? At si Adrian. Si Adrian Bersamin, kaano-ano niya yung nag-resign din na taga Si Malacanang. Lucas Bersamin ay pamangkin ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Siya ay nag-resign last year matapos makaladkad sa issue ng budget insertions at kaugnay noong flood control project. Pero ang pumalit na sa kanya ngayon ay si dating Albay Congressman Joey Salceda. Alright. Extra Christian. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. DZMM Radio Patrol Flash Report. Okay, so speaking of birth certificates, kunyari nanganak ngayon yung babae, yung nanay, kailan niya
makukuha yung birth certificate nung anak niya. Kasi dati naalala ko, nag-apply akong birth certificate, tapos dumating sa akin parang wala raw birth certificate yung anak ko, baka masyadong maaga. Ano po yung grace period ba nun? Okay, under the regular process, yung ating mga local CB registers, lahat po ng narehistro within the month ay isasubmit po nila on the 10th day following the reference month. So, meron tayong, kung aantayin natin yung regular process more than 1 month, no, bago makarating sa aming provincial offices, then another 6 weeks para ma-process ito at ma-load sa aming database. So, kaya ang advice natin sa ating mga kababayan is to request for advance endorsement. Kung kailangan na nila agad yung document, meron tayong tinatawag na electronic endorsement. So within 7 working days ay makakakuha po sila sa PSA as long as mag-request sila sa ating local CB registers para ipadala ng mas maaga, no, yung electronic endorsement process. So, pagka taga-probinsya, gaano ka, sabi niyo 3 months? Tama po? Pag regular na process, so mga about 3 months bago yan ma-upload, whether, yun yung general rule. Whether taga-probinsya or Oo, what? oo. Okay. Pero meron tayong process na maaari silang mag-request ng kanilang documents na mas maaga, mag-avail po sila yung electronic endorsement po. Magkano nga uli? Actually, yung electronic endorsement, sila yung mag-request sa local. Depende sa local civil registry office yung fees May mga kinokollect din sila na fees. Pero pagdating po sa PSA, ang babayaran nyo lang po is yung 155 pesos per copy after na ito ay ma-approve yung electronic endorsement po. Oo, kasi yun yung kapag gusto mo ng rush. Pero kung normal lang, mga 3 months. 3 months po 3-month-old talaga na yung yun, anak oo. mo bago mo makuha yung birth certificate niya. Ayun. Alright. Sige, panghuling mensahe na lang po mula sa PSA. Baka meron pa po kayong mga gustong mga information na gustong liwanagin. Yeah, so recently lang na-approve ng ating president yung proclamation for the extension ng ating pong CRVS decade until 2030. So layunin po nito ng suportahan yung goal po natin na lahat ay magkaroon ng kanilang birth certificate ng timely, accurate, very important na timely and also accurate yung mga data. So, ayun, nananawagan tayo sa mga kababayan natin, sa mga bagong panganak, kailangan marehistro po agad ang lahat ng kanilang vital events, yung marriage, of course, yung mga namamatay din, kailangan ito ay tala natin sa ating registration. So yan po yung adhikain to provide yung legal identity sa lahat po ng mga kababayan natin regardless of yung status po ng May bawat isa. expiration nga ba itong mga papeles or documents, yung hard copy? Sa ngayon po ay wala na tayong expiration, no, pursuant sa ating Permanent Validity Act ng inyong mga birth, marriages or death, unless po meron pong substantial na mga entries na kailangang itama, no, or halimbawa kung nagkaroon, for in the case of marriage, nagkaroon ng mga annulment, once na na-annotate na yung record, that becomes a permanent and valid na document. So, yun po yung patakaran na po natin ngayon. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Talaga namang blockbuster ang Extended PSA. period of Ang dami time. po namin. Thank Dami you. kong papel dito, ang daming text sa YouTube, sa Facebook, pati po sa live comments yan, tsaka Yan. dito yan, pati sa Viber. Ayan, maraming salamat po. Engineer Marisa Grande ng Philippine Statistics Authority. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Paano ba yan? Kain na. Lunchtime na. Let's diba? go. Let's go. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.